Hello? Good evening po, Papa Jackson. Good evening. Magandang hating gabi. 8 minuto na lang, hating gabi na. Oo. Opo. Ang lungkot naman ng caller natin. Sino po sila? Ako po si Lynn. Si Lynn. Lynn po. L-Y-N. Ang common na mga pangalan nyo ngayong gabi, ha? Yung unaan, ikaw naman, Lynn. Ilang taon na si Lynn? Mag-39 po sa itong 17. Oh yeah, advance happy birthday. Oh. 39 na ilalagay ko Thank you dito. po. Nasa ka ngayon, Lynn? Singapore po. Singapore! Uy! Opo. Sarap ang sarap-sarap Same diyan, time. di ba? Buti pa sa Singapore, di ba? Opo. Ang dami-daming puno, ang dami-daming halaman, tama no? Yes po. Sa Pilipinas, Puro sa Pilipinas, kokonti na nga ang puno, pinutol pa. Ang galing talaga. Ang galing talaga ng Pilipinas. Pinutol yung malapit dito sa akin yan eh. Dito yung malalaking puno. Ang tatandang puno, pinutol. Kasi po yung mga Stress. puno dito mahalaga sa kanila. Mahalaga dapat ang puno kahit saan ka sa mundo. Punong ngaw yan eh. Bawal po dito sabitan ng payong or Yes. may mga Ang puno. galing natin eh. Papalitan naman daw ng ibang puno. Kaya yung puno na matanda na, saksi na ng kasaysayan at naandyan na matagal, damage control. Magtatanim daw sila ng ilang daang puno kapalit ng pinutol nila. Ba't niya pinutol? Sinong negosyante ang maglalagay ng daan dyan na pumayag kayong Sorry. Akin. Sorry. Akin. Nadala lang po ako. Pasensya na po. Hi. Okay Anyways, Kinakabahan po ako. Nakakaba pala. anyway, si Lynn ay 39 from Singapore. Tama, no? Apa. Kailan ka pa naandyan, Lynn? 2020 po. 2020. Apa. Ano na rin, ano? Tawag nito, 26 years na rin. Apa. Ang tagal na. Kailan ka huling umuwi dito? Malapit lang naman Singapore. Last December po, pero 6 years hindi po ako nakauwi. Bakit? Kasi po, may kailangan dapat unahin na gastusin po. May asawa ka na ba? Nung naglibanon po ako, naghiwalay kami 2016. Ay, sorry. 2016. 6 years lang pala, no? 2020 tapos 2016. Ay, 6 years. 2019 po kasi magsi 7 years na po ako dito. Sorry po. Napansin talaga nilang bobo ko sa 7 years na. So, 7 mag-7 years ka na sa Singapore. Apa. Tapos, gaano ka katagal sa Lebanon? 2 years po, sobra. 2 years. Pero naghiwalay po kami ng asawa ko nung nasa Lebanon ako. Bakit ka gaano katagal na ba kayo mag-asawa na nag-iwalay kayo? Mga 11 years po. Kasi yung panganay ko po mag-20 itong November. Ilan anak niyo? 2 po. 14 and 20 po. 14 and 20. Magka-20 po itong November. Okay. Pero po yung ex-husband ko po, kamamatay lang nung January 12. Namatay siya, hindi na kayo magkarelasyon. Wala na po kami communication. Wala din sa mga anak ko. Walang totally financial. Kumbaga Ako lang po. nabalitaan mo na lang na wala na siya. Sa mga kapatid niya po. Pero yung mga anak ko po, nung namatay siya, pumunta sa Manila. Saan ka pa sa Pilipinas? Bacolod po. Bacolod City. Okay. Pero ang tagal ko rin po sa Manila sa Santa Maria, Bulacan. Ka doon sa Santa Rita, taga doon nanay ko. Diyan po kami. Sa kay Pombo? Bago ako. Santa Maria po, Banda Malolos, Bukawi. Bukawi, taga doon nanay ko eh. Kay Pombo, alam mo yun? Oo, narinig ko po pero nakalimutan ko na po. Pag hinahatid ko nanay ko dyan, dami nag-aantay ng papuntang Maynila. Gusto ko magsakay kaya lang bawal sa batas.
Sayang din kasi yung linggo ng taga 120 yun hanggang Cubao, no? Pasok yun. Papalitan yung mabasahe ko. Charot lang. O, sige. Anyways, ba tayo magkausap ngayon, ma'am? Ah, gusto ko lang po siguro ng kasi parang ang bigat sa pakiramdam po. Gusto ko lang ng advice. Ano problema? Actually, Papa Jackson, ang tagal ko na chat. Sorry. Ang dami nyo kasi. At masaya po ako kasi isa din po ako napili sa programa niyo po sa 59. Thank you so much po. Welcome po. Okay. Nakabahan po ako. Anong pag-usapan natin dito? Kasi po, 8 years na po kami naghiwalay ng ex ko. Tapos namatay po siya kasi may kinakasama siya nung nasa Lebanon ako. Pero yung ex ng asawa niya, nagko-communicate dati po sa akin kasi sabi kakasuhan namin. Pero sabi ko po, ayoko po kasi malayo nga po ako. Tapos, Kakasuhan? Kakasuhan ka? hindi po, kakasuhan po namin yung mga ex namin kasi pareho po kasal sa amin. Nag-PPM sa'yo yung ex ng babae. Opo, na Okay. tulungan ko siya. Nakasuhan daw po namin yung mga asawa namin kasi pareho nga po kasal. Pero hindi na po ako, kumbaga hindi na ako sumali kasi malayo naman po ako. Tsaka parang Hinayaan ko na lang. kumbaga wala na siyang purpose sa'yo, parang gano'n, ano? Opo, kasi nung sa Lebanon po, ang layo ng gap po eh. Yung tipong matutulog ng mga anak ko, magtatrabaho pa ako kasi araw doon. Kumbaga kulang din po ako sa oras. Kumbaga pinalaya mo na lang talaga na maayos. Opo, Mm. pero so wala pong communication kami. Yung anak ko po nung hinatid ko sa Bacolod is 10 years old lang po yung panganay ko. Tapos yung bunso ko po is 5 years old. Babata pa nila, no? Yeah, mga Tagal ganun. nyo din nagkasama, ano? Opo. So nung nalaman namin na yun, nagloko yung papa nila, wala na po kami communication. Nung mga last 2022, nagpapadala pero madalang yung tipong 1.5 or swertihan po. Pero hindi ko na po, kumbaga, hinayaan ko na lang kung magpapadala, di salamat. Kung hindi, ako na po lahat. Inako mo na lang yung obligasyon talaga. Opo. Para konti ng sama ng loob, hindi mo na lang inasahan. Kumbaga, ako nang bahala, ganon. Opo, kasi nung time na chinat ko, nung 2023, dahil nag-aaral po ako dito as a nursing aide, gipit po ako. Tapos sabi ko, kung pwede, padalaan mo naman paminsan-minsan yung mga anak mo. Okay. Pero ang reply po sa akin, mag-move on ka na lang, sabi ganon. Mukhang gago. Sorry, alam ko patay na pero talaga? Sabi, pero hindi po ako naniniwala na siya. Ang sa baka akin yung po, babae, baka no? yung babae. Oo. Hanggang nalaman ko po na may anak po sila. Parang sinabi niya na Nagkaanak gutom na ako, nila. parang sinabing gutom ako, itulog mo na lang. Parang ganun yung dating eh, no? Oo. Di ba nakakasama po ng loob? Nakakabad trip Masama talaga. yun. Kalaya mong sabihin niya mag-move on ka. Baka nga yung babae yun, ano? Kasi po may trabaho naman po siya sa company. Malaking company po nung that time. Okay. Tapos, ayun, hindi na po ako nangungulit hanggang nalaman ko po na may anak na sila. Hinayaan na po namin. Hanggang hindi na nagpapadala. Kahit graduation ng mga anak, hindi tumawag, birthday, Christmas, New Year's, wala po. Kumbaga pinutol niya na lahat ng communication niya Talagang sa mga anak niya. abandoned na talaga. Ano po. Nakakalungkot. Okay. So, tapos- anong year siya na mayapa, ma'am? Ngayon, lang po, nitong taon po, Okay. January lang po. Last January. Kailan lang pala. Opo, 42 lang po siya. Bata pa. Okay. Sige lang po. Tapos po,
Iyon, nakita ng anak ko, bunso, yung pinopost ng babae po, 3 sila. Tapos sabi ng bunso ko sa kuya niya, "Kuya, sino yung kasama ni papa ng bata?" Sabi niya, "It's our brother." Sabi ko gano'n, parang nagbibiro pa po yung panganay ko. So simula no'n, kasi hindi naman po siya tumatawag sa mga anak ko, parang may tampo po yung anak ko, yung bunso. Siguro nainggit Sa siya 'no, buti pa yun kasama yung tatay ko gano'n. Parang may tampo po yung bunso ko sa papa nila. Mm. Tapos nung namatay po papa nila, kasi nung bago po yun namatay, mga November, nabalitaan ko po na iniwan po siya ng babae. Oh, Tapos chinat chinat ko po yung panganay ko, sabi ko, "Iniwan ng babae yung papa mo." So, nangamusta yung panganay ko po. 8 years, wala wala po. So, nangamusta po yung panganay ko, "Papa, kamusta ka na?" So, nagcha-chat sila po. Tapos yung bunso ko po, walang communication hanggang nung namatay yung papa niya po. Yung papa niya po, wala sila communication. Tapos na may communication na po yung panganay ko at saka yung papa niya, nung last po sabi, "Papa, kamusta ka?" Sabi niya, nasa hospital daw po siya kasi sinugod po. Naninikip po daw yung dibdib. mhm. Tapos, yun po, nung Lunes yun po eh. Nabalitaan ko na lang nung yung panganay ko po, nag-enroll pa yon sa college nung time na yun. Todo pigil din daw po siya sa luha niya nung na ano siya ng pinsan niya na nandun sa Manila, na si papa niya daw po namatay na. Pero bago daw po yun, nag-send pa sa kanya ng picture yung papa niya na naka-oxygen po at saka nasa hospital. Tapos nung nasa school na po siya mag-i-enroll, yun po nag-chat yung pinsan niya na namatay daw po papa niya. Tapos yun, binalitaan po ako dito. Tapos po, yung bunso ko po, nahawa po kasi ako kasi wala siyang, alam niyo po yung wala siyang maalalang good memory po sa papa niya kasi 5 years old lang po nung time na yon. Tapos yung panganay ko po, natatandaan niya na mabuting papa yung papa niya, yung nagba-basketball sila pag walang pasok papa niya. Yung bago po kasi ako nag-abroad, mabait naman po siya. Pag wala ng pasok, tumutulong maglalaba sa akin, maglilinis ng bahay, magluluto. Yun nga lang po, nung napagdesisyonan ko pong mag-abroad, ayaw niya. Ayaw Tapos nino? ang Ayaw kasikaso nino? po ng asawa ko po, Okay, siya may ayaw. napupunta ako ng abroad. Tapos nag-asikaso ako ng passport ko, parang ayaw niya talaga hanggang nakaalis na po ako. Kaya sabi ko baka yung alam mo yung may pagkukulang din kasi ako kasi ayaw niya umalis ako kasi po Papa Jackson, ang hirap-hirap sa Pinas. Totoo naman. Nangungupahan ka po ng bahay, tubig, tapos may mga anak pa po. Anong work ng mister mo Tapos nung umalis ka? company driver po sa malaking kumpanya diyan sa basta po yan, kilala po na kumpanya. Kulang pa rin yung sweldo? Opo, kulang po eh. Kaya Okay. iniisip ko rin po kasi habang maliit pa sila, yung mag-iipon ako para pang paaral sa kanila. Hindi ko naman po expect na ganyan buhay, maghiwalay kami ng asawa ko. So nung mga kapatid ng asawa ko po, nagsabi na namatay siya, tinanong ko po yung mga anak ko. Sabi ko, ano plano niyo? Sabi ng panganay ko po, pupunta siya sa Maynila. Tapos si bunso ayaw. Kasi
may tampo nga po. Okay. Kasi po, wala siyang maalalang magandang yung samahan nila ng papa niya. Pero nagpunta ba siya? Opo, pero nung una, sabi niya ayaw niya po. Tapos, kinausap po siya namin ng mama ko, tita ko, nasamahan si kuya niya kasi kawawa magbabiyahe po mag-isa. So yun, sumama po siya. Tapos, sila po kasing magkapatid, pinalaki ng mama ko na yung tipong nagtutulungan, hindi po sila nag-aaway. Yun lang naman yun ang maganda kasi sa kanila. Puro po sila lalaki. Pareho po. Tapos po, pumunta doon sila, sinundo sila ng panganay na kapatid ng asawa ko. Okay naman ako. Kita doon. Ang sakit-sakit po kasi yung makita mo po yung mga anak mo. Alam mo po yung sabik na sabik sa ama po. Sorry po, Papa. Sorry po, Papa It's okay. Jackson. It's okay. Wala kang kailangan i-sorry. Ang sakit-sakit po kasi 8 years. 8 years na wala silang banding. Hindi namin na-expect na mamatay yung papa nila. Yung tipong sabi ng panganay ko, mag-aaral siya kasi pag nakatapos siya, kaya niya na bumili ng ticket, madadalaw niya si papa niya, magbabanding sila. Pero wala na po. Tapos naawa po ako sa bunso ko po kasi kahit alam mo yung may tampo siya. May tampo po siya. Tapos yung nawala bigla nung nakita niya si papa niya. Sabi ko nga po, dati galit na galit ako sa asawa ko. Hindi ko kayang siraan kahit sa Facebook. Hindi ko kayang kahit yung babae. Tinitirada ako sa Facebook niya, hinahayaan ko. Wala po akong hindi po na ipapahiya sila. Sobrang sama ko po ng loob, kinimkim ko yun, hinayaan ko sila. Galit na galit po ako sa asawa ko. Kasi po, hindi niya man lang maalala kahit hindi na lang po magpapadala ng pera. Pero alam niyo po yung kahit tatawagan man lang minsan yung mga anak namin. Babatiin po ng graduation, happy birthday. Ang bigat-bigat po sa loob. Yung tuwing aakyat sa stage, nanay ko po kasi hindi rin po ako makauwi. Tapos, ang sama-sama po ng loob ko sa asawa ko noon. Pero yung pakiramdam pala po na, alam niyo po yung pakiramdam na pag nakita niyo po sa kabaong, sasabihin niyo na lang na mas okay na yung paulit-ulit mong babae. Kaysa makita yung
sa Cabao. Sobrang sakit po. Kasi po, alam mo yung parang naaawa ka sa mga anak mo na ini-expect nila na balang araw makikita nila yung papa nila, makakasama nila, mapapating nila. Pero lahat wala na po. Nung pumunta po sila sa Manila, hindi po namin expect nakikita ko sa live ng isang pinsan ko po. Yung sobrang iyak ng bunso ko. Ang sakit-sakit sa dibdib, Papa Jackson. Sobra. Sakit-sakit sa dibdib. Alam mo yung last niya nakita sa papa niya, 5 years old lang. Tapos, bumalik sila, 14 na siya. Sorry po, Papa Jackson. It's okay. It's okay. It's okay. Kaya sabi ko sa panganay ko, mag-aral mabuti. Dahil wala na may tutulong sa kanya. At tanggapin na lang nila na si papa nila wala na. Focus na lang sila sa pag-aaral nila. Ang hirap pala po yung hindi mo expect. Ano po yan? Na biglang, ang hirap po pala hindi mo po expect na hindi kayo nag-usap tapos biglang mawawala yung tatay ng mga anak mo. Naawa po ako sa mga anak ko. Sorry po. Bumuhay po ako, laki na sila. Natatangkad pa po sa akin. Lynn? So, Paano kita matutulungan, ma'am? Kung meron po. Kung may paraan po ako. Or gusto mo lang nakakwentuhan ngayon? siguro po. Kasi hindi ko rin po makwento sa mama ko gawa ng ayaw ko rin po siyang mag-isip.
Understood. Gusto ko lang po ikwento dahil ang hirap po yung nag-abroad ka tapos yung asawa mo nagloko, yung panahon na dapat sa mga anak hindi na nabigay. Naaawa lang po ako sa mga anak ko. May gusto kong itanong sa akin or may gusto kong... Kasi po, Papa Jackson, minsan kasi napapagsabihan ko mga anak ko. Kasi ang hirap tignasin. Ako lang din nag-aano sa kanila. Yung panganay ko po nag-aaral engineering. Minsan napapagsabihan ko. Alam ko sumasama din loob nila. Napapressure lalo yung panganay ko napapressure sa pag-aaral. Minsan nakakasamaan kami ng loob. Ang hirap maging nanay at tatay sa mga anak, lalo malayo. Minsan po mataba lang dahil ang tagal namin makalayo ng mga anak ko. Minsan pag pinagsabihan ko po, tama lang po ba na galitan ko po sila? Oo naman. Hindi na para question pa natin kung anong dahilan. Alam naman natin na that's just coming from a place of discipline and concern. So hindi na para, of course, I mean, hindi na para ipagdamdam mo pa yun, ipag-guilty mo pa ng nararamdaman yun. Kasi pakiramdam ko po, yung tipong minsan napapaglitan ko sila. Yung kulang na sila sa atensyon ng papa nila, gawa ng wala na nga sila papa. Basta kapagsabi. Alam mo, Lynn, ito yung mga guilt, at saka burden na magulang, no? We assume that we need to protect our children, your children, from all that the world can throw at them. Yeah. Yung may ganun tayong may ganun tayong paniniwala na we always need to shield our children from the world. Actually, hindi. Malalaki na yung mga anak mo, 14. Diba? 14 tsaka 20 taong gulang. Diba? They know very well what's happening to the world. Alam na nila. They can understand. They know that you are far away from the Philippines because you are sacrificing for them. So wag mo na ika-guilty kapag halimbawa napapagalitan mo sila. Hindi ka naman siguro loka-loka para magalit ng walang dahilan. Normal lang yan. Alam niyo, pag magkalayo ang mga minamahal natin sa atin, we have to accept that arguments and fights, dialogues are
are part of communication. Parte yan ng communication. Kasi po pakiramdam ko, kulang na sila sa atensyon ng papa nila, tapos ako malayo pa po. Hindi ko alam kung tama o mali ka, pero hindi na para pasakitin mo at pasamain mo yung loob mo sa isang bagay na hindi mo naman kayang gawan ng paraan ngayon. Tandaan mo Lynn, isang katawan ka lang, isang tao ka lang. You can only play one role. And right now, you're playing the role of a provider. Tama? Opo. So you are playing the role of a provider. So let that be. Pero mababait naman po mga anak ko, kaso minsan, alam mo yung minsan nakakapagod din po. Well, syempre ganun naman talaga, di ba? At some point, may mga pagkakataon, frustrating din naman maging magulang. Alam mo, yes ma'am, go ahead po. Lalo po hindi biro yung magpapaaral ng college po. Totoo naman. Can I talk to you? Sorry po. Opo. Okay. Sorry po. Sabihin ako sa'yo, ha? Okay, ganito Lynn. Po. Given the task at hand, no, sa mga bagay na kailangan mong i-accomplish sa meron ka ngayon, you are doing the best that you can. Hindi lahat kaya mong gampanan. Hindi lahat, no? Hindi mo para ikasama ng loob na wala po ako sa tabi nila kasi nasa malayo ako. Precisely the point. You are far away from them because you're looking after their welfare. You are, di ba, you are slaving away sa ibang bahagi ng mundo para yung fruit of labors and sacrifices mo maging magandang kinabukasan nila. So hindi para mag-guilty ka pa. Kasi actually hindi ko alam kung tumawag ka para humingi ng payo o nagigilty ka dahil ito ang kinasapitan ng buhay mo. You at some point you are blaming yourself na kung hindi ako nag-abroad, ito yung nararamdaman ko Kung hindi ako nag-abroad baka buo yung pamilya ko kasi ayaw na mister ko na umalis na ko Guess what? Ano pa man ang pag-usapan natin ngayon? Tama ba ako doon, ma'am? Okay. Ano pa man ang pag-usapan natin ngayon, magsisihan man tayo dito, it will not change anything. Iniwan mo ang Pilipinas in the best intention of looking after your family. And we cannot imagine what could have happened kung hindi ka umalis. Kasi po pwedeng naghiwalay din naman kayo. O pwedeng naghiwalay din kayo. But we cannot assume that because we do not know, because it did not happen that way. It happened the way it happened. Ang kwento ng buhay mo, Lynn, ay naghiwalay kayo, nag-abroad ka, hindi kinaya ng mister mo, hindi niya gusto yung LDR, nakatagpo siya ng iba, pinili niya yung buhay na yon. Actually, hindi mo pwedeng sabihin na dahil lang umalis ka kaya siya nagkaroon ng iba. Pinili niya yun. Hindi nga siya nagsusustento sa mga anak mo nung panahon. So, hindi buo yung loob niya to be in that family. To be fair sa iyo. And being abroad, no, for mag-isang dekada na. O isang dekada na mahigit. Tama? You were just doing what you can. You're just doing what you can.
wala ka namang choice. Sorry to say this. Pumili ka eh. Pumili ka malayo sa anak mo at maganda ang kinabukasan nila, or nasa Pilipinas ka pero hindi mo kaya ibigay ang edukasyon na kailangan nila. You made the choice. And your choice is not wrong. Walang pwedeng magturo sa'yo kung paano maging nanay sa kanila. Kaya wag ka mag-guilty kung napapagalitan mo sila. Normal. Inipon mo yung karapatan na yan para mag-sermon. Ikaw nagpapadala ng pera eh. Ako naniniwala ko, Lina, hindi ka naman siguro araw-araw ganito. Tama ba ako? Hindi ka naman siguro araw-araw nagluluksa. May mga araw lang talaga na malungkot, no? Ayan yun, pag tinamaan tayo ng lungkot, may mga araw na ganyan, kailangan nating iiyak yan, kailangan nating ihagulgol. Baka ito na yun. Baka mamaya, kaya tayo magkausap ngayon, para lang makapag-release ka, para makapaglapag ka ng isang bagay na bitbitin mo mabigat. Maybe that's the purpose of this conversation. Ayun po. Kaya pinakinggan lang kita kasi naniniwala ako na baka hindi mo kailangan ng payo ko eh. Ano ba kailangan mong payo ko? Wala ka namang problema. You don't have a problem. You have a reality. Lagi ko sinasabi sa inyo to. Be discerning enough, mga kaibigan, no? Be discerning enough to distinguish whether you have a problem or you have a reality. You don't have a problem. You have a reality. Ang problema pwedeng isolve. Ang reality hindi sinosolve. Hinaharap lang yan. If you think you've done this family wrong, dahil pinili mo ang buhay sa ibang bansa, kung feeling mo, hindi ko tatanggalin sa iyo kung yan nararamdaman mo, forgive yourself. Patawarin mo sarili mo. Forgive yourself. Forgive yourself. Okay? Lumawag ba yung nararamdaman mo? Ha? Po? Lumuwag ba yung nararamdaman mo? Opo, kahit pa paano sa tulong po. Thank you po. Nag-comment yung ex mo, oh. Basa. Nagsisimba po ako bukas, Papa Jackson. Nag-comment siya, basahin ko ba? Gusto basahin ko? Huwag na po. Sabi niya, oh, nako, hindi ko alam paano sasabihin to. Sabi niya, sorry na. May ganun eh. Oh, pinapatawa ko lang yung caller natin. Magsisimba ka bukas? Opo. I will do everything you can para gumaan ang nararamdaman mo. Alam mo, Lynn, I do not believe may pwede akong itulong sa'yo. I don't believe may pwede akong itulong sa'yo. Hindi ako naniniwalang may pwede akong itulong sa'yo. I think itong tawag na ito ngayon between the two of us, it's just you wanting to validate your pain. Nothing more, nothing less. Kung meron ka man pa pwedeng mapulot dito sa kwentuhan natin yan, it's that palayain mo yung sarili mo sa guilt. Patawarin mo yung sarili mo. I think you have to believe that your heart is in the right place and that you don't have to be so hard on yourself.
One day, pag nakapagtapos yung dalawang anak mo, it will be all worth it. It will be all worth it. Diba? Opo. Kailan ka uuwi? Next year po. Next year. Dibo po ng pag-alay ko. Kadali mo dyan o uuwi ka. Pwede mo siya papuntahin dyan, ha? Kaya pa mapag-iipunan pa yan. Ha? Bala ko po uuwi ng April next year. Okay. Moving up po ng bunso ko pero tinignan ko po muna. Okay. Oh, regard sa mga anak mo, ha? Opo. Hindi gusto ka bang itanong sa akin? Wala na po, Papa Jackson. Happy lang po ako na kahit papaano na isa ako sa mga napili mo. Wala Kahit namang... papaano gumaan po yung pakiramdam ko. Lagi ka ba nakikinig dito at nanonood? Opo, nakikinig po. Nakapag-download ka na ba? Wala pa po eh. Ha? Ge? Nakapag-download ka ba? Pinapadownload ko sa inyo. Wala pa po eh. Sabi ko sa inyo eh. Ha? Hindi ka pa nakapag-download ng Padala Story? Plano ko po yan susubukan eh sa susunod na padala po. Plano pa. Hindi naman remittance yan eh. Record lang yan eh. Diary lang yan. Download mo mamaya ha. Sige po. Okay? Okay po. Anong ida-download mo? Ano ba po yun? Sabi ko na eh. Hay. Padala. Ano po yun? Story. Story padala po. Hindi story padala. Padala story. Ano po ba? Padala story. Sorry po. Padala story. Android tsaka iOS yan available. Okay Para po. alam mo kung saan napupunta yung pinaghihirapan mo. Sige po. Okay? Okay po. Sige. Wala kang kailangan sa akin ngayong gabi, Lynn. There's nothing I can tell you to make it to change your circumstances. I don't bear any solution to a problem that's not existing. You are just here para magkwento and I appreciate na kinagkwento ka sa akin. Pero bago tayo magkatapos ngayong gabi, gusto ko lang sabihin sa iyo that nakaka-proud yung sakripisyo mo. Thank you po. Nakaka-proud yung sakripisyo mo. Diba? Keep on moving on. Alright? Opo. Mag-ingat ka palagi dyan, ha? Opo. Ikaw din po. Thank you so much po. Bye-bye! Bye po.